ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matinding pagpupursige ang gagawin ngayon nila Gabo dahil malaki-laking misyon ang unang ibinigay nga sa kanya nitong si Tatang. Kaya naman dahil sa pangangailangan ni Gabo at ooperahan ng kanyang amang si Mang Rudy, ay dapat hindi nga raw bumulyaso ang kanilang trabaho. Gagawin niya ang lahat para lamang may maiuwing pera para sa operasyon ng kanyang ama. Kaya sa pagkakataong ito ay wala siyang aaksayahing panahon at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para mahuli nga itong si Victor Safra. Buong araw nga silang nagmanman sa naturang jewelry shop kung saan aalamin nga nila kung naroroon nga ba itong si Mr. Chan. Kumilos na rin itong si Tekla para malaman kung naroroon ba sa loob ang kanilang target at tiyempo namang nagkasabay sila nitong si Samantha. Itong si Samantha na namimili nga ng mga alahas, pakunwari ay bibili. Ngunit umeksena naman itong si Samantha at sinabi dito kay Tekla na may nagmamay-ari na umano ng alahas na naibigan naman nitong si Tekla. Ngunit anya pa ni Tekla, wala namang nakapangalan sa kanya, kaya pwede pa itong bilhin. Kaya naman sa kaguluhang ginawa nitong si Tekla ay napalabas tuloy itong si Mr. Chan. Tinawag kasi ng sales lady itong si Mr. Chan dahil may nagkakagulo umanong dalawang customer sa labas. At dahil sayang ang customer, ay dito na nga lumabas si Mr. Chan para aregluhin ang lahat. Sinabi ni Mr. Chan sa kanyang mga sales lady na alalayan umano ang dalawa. Ngunit dahil nagwawala si Tekla, ay dito na nga siya pinalabas ng mga bouncer. Kaya naman dahil sa nangyari ay nakita nila ang kanilang target. Maging si Samantha ay nakita na rin si Mr. Chan. Kaya dali-dali si Samantha umalis para timbrihan na rin ang kanyang mga kasama na positibo ngang nasa loob si Mr. Chan. At aalis na nga ito papunta sa lugar na pinag-usapan nga nila nitong si Victor Safra. Kaya naman kanya-kanya na sila na diskarte. Itong si Tekla ay agad ngang pinuntahan si Gabo at sinabing aalis na si Mr. Chan. Kaya itong si Mr. Chan ay sandamakmak na mga maandurukot ang nakaabang din sa naturang tao. Ngunit sila Gabo at si Samantha ay kanya-kanya na ng diskarte para masundan ang kanilang target. Kaya sa pagkakataong ito ay dinala nga sila ni Mr. Chan sa isang resto bar na kung saan doon nga gaganapin ang transaksyon. Nagkaharap na rin si Mr. Chan at Victor. Dito sila nagkamayan at sa pagkakataong ito ay si Gabo ay bigla ngang pumasok sa loob. At nauna na nga ito sa harapan mismo ng mga sumasayaw na babae para masipat niyang mabuti ang galaw nitong si Mr. Chan. Si Samantha naman ay naghahabol ng panahon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi niya sinasadyang mabangga si Gabo. Kaya itong si Gabo ay tumilapon na para bang wala talagang kaenerhiya ang kanyang mga tuhod. Galit na galit itong si Gabo at sinabing, "Ikaw na naman." Kaya nang magpang-abot ang kanilang tingin, ay dito na nga sila nagkagulo dalawa. Dito na sasampalin sana nitong si Sam si Gabo, ngunit nailagan nito ng binata. Kaya itong si Gabo ay sinabing sa susunod na uulitin pa nito ay hahalikan niya si Samantha.
Narinig ito ni Sebastian. Si Sebastian na isang dekada na ngang nanliligaw at wala pa rin siyang score dito kay Samantha. Agad nga niyang tinulak si Gabo at sinabing baka hindi nga raw siya kilala nito. Miyembro siya ng NCIA. Dahil sa ginawa ngang maling kilos nitong si Seb ay nabulilyaso tuloy ang kanilang misyon. Nagkagulo. At lahat nga ng mga tao roon ay nagpupumiglas na makalabas habang itong si Mr. Chan ay inutusan ang kanyang mga tauhan na iligpit ang pera at aalis na sila. Ganon din ang ginawa ni Victor Safra. Nagsilayasan na rin sila at agad ngang sumakay sa kanilang sasakyan. Hindi na nga nagawa pa nitong si Samantha at Gabo napigilan ang kanilang mga target. Kung kaya't mabilis sa alas 4 kung sinundan nga nila ang sasakyan nito si Victor Safra. At dito nga nagpang-abot sila sa itaas ng building dahil hindi nga nakasakay itong si Victor dahil nagpaputok na rin itong si Sam. At sa taas ay dito nga sila naglaban-laban si Gabo at si Sam. Magiging magkakampi nga kaya sila sa pagkakataong ito dahil sa alam nga ni Gabo na iisang target pala ang nais nila ngayong mahuli. Kaya nakipagkasundo si Gabo kay Sam na kailangan nilang magkaisa dahil alam naman nitong si Samantha na iisang tao lang din ang kanilang dapat makuha. Kaya pipilitin nga ni Samantha na mapas lang itong si Victor. Kaya naman itong si Gabo ay isa-isa ring pinatumba ang mga tauhan nitong si Victor Safra. Kaya naman dito kaya magkakagulo muli si Gabo at Sam matapos nga makatakas itong si Victor. Tanging ang mga tauhan na lamang ang natira. Kaya wala silang nagawa kundi umuwi sa kanilang mga posisyon. Samantalang nakabalik na itong si Samantha sa opisina nila. Galit na galit at halos magwala ito sa inasal ni Seb. Kung hindi nga raw ginawa yon ni Sebastian ay marahil nahuli na nila itong si Victor Safra. Nasunog ang kanilang operasyon dahil sa kapalpakan at hindi nga raw umano nag-iisip itong si Sebastian. Makailang ulit siyang humingi ng pasensya subalit huli na. Dahil ito nga raw ang pinakamalaking operasyon sana na gagampanan ni Samantha subalit siguradong sasabunin na naman siya ng galit ng kanyang amang si Ricardo dahil pumalpak ang kanilang misyon. Habang itong si Gabo ay bumalik na kay Tatang at sinabing hindi nila nahuli si Victor Safra. Masyadong marami umano ang mga alipores nito kung kaya't mahihirapan nga silang hulihin. Ganon pa man ay sisikapin umano ni Gabo na sa susunod ay hindi na siya matatakasan ng taong ito. Kaya naman napangiti itong si Tatang ang binigay ang sobre na naglalaman ng 100,000 para sa paghihirap nga nila Gabo na hulihin itong si